Hi guys, hello everyone. Hello mga sisilab. Welcome back again to our YouTube channel and this is me, your Sisilab Chading. And for today's video mga sisilab ay magre-reband po tayo ng buhok na sobrang kulot. Sagad hanggang anit ang pagkakulot ng ating client sir kung makikita nyo mga sisilab. And by the way, pangatlong reband ko na to sa kanya ngayon, pero yung last reband niya is more than 2 years na, so medyo matagal na ang kanyang last reband. So kung gusto nyo makita ang kanyang total transformation, please keep on watching at para makita nyo kung ano ang ating gagawin sa kanya na procedure para makakuha rin kayo ng mga tips and ideas. At kung excited na kayo, let's get started! No one ugly allowed. Alright mga sisilab, after natin ma-analyze yung buhok ng ating client, ngayon naman po ay magpo-proceed na tayo sa ating gagawin. Kung na-analyze na natin, alam na natin kung ano yung mga step by step na gagawin natin sa buhok ng ating client. So ang ginawa ko dito mga sisilab, since ang buhok ng ating client is medyo may pagkakulot talaga at makakapal yung strands, ay inuna ko muna yung kanyang kulay or kinulayan ko muna yung buhok ng ating client before tayo proceed sa pag-apply or sa ating pagre-reband. Bakit nga ba inuna natin yung kulay bago tayo nag-apply ng rebanding cream? Para mas mabilis yung process natin or yung pagluto yung sinasabi sa ating pagre-reband. Kasi pag nag-direct tayo agad sa pagre-reband, medyo matatagalan yung process ng ating rebanding cream number 1. That's why, inuna muna natin yung ating pagkukulay para mamaya pag nag-apply na tayo ng rebanding cream number 1, ay mabilis na lang yung kaniyang pag-process or yung pagluluto natin ng buhok sa rebanding. Pero mga sisilab, ang ganitong uri ng procedure ay ginagawa ko lamang po sa mga sobrang kulot at makakapal yung strands. Kung hindi naman po ganitong case ang inyong ire-reband, ay pwedeng mag-direct na kayo kaagad sa application ng rebanding at ihuli nyo na lang po yung color once na ang inyong gagawin ay rebanding with color. And if you're gonna ask me kung anong color shades yung ginamit natin dito, ang color shades na ginamit ko po is 9.11 very light ash blonde at ang ginamit ko na oxidizing cream is 9% lamang mga sisilab. So tatapusin lang po natin itong ating application ng hair color and magpo-proceed tayo sa ating next step na gagawin. So after natin mag-apply ng ating hair color mga sisilab, ay bababad lang po natin ito at ipaprocess natin po din next na po natin yung ating next step, which is the application ng ating rebanding cream number 1. Alright mga sisilab, after nga po ma-process natin ang hair color ng ating client, ngayon naman po ay pinatuyo ko po ito ng 100% dry dahil a-applyan po natin siya in dry application dahil nga po ang kabuhok ng ating client is sobrang kapal ng mga strands. Pero pwede rin po kayo mag-apply in wet application or basa nyo siyang a-applyan ng rebanding cream number 1 after nyo mag-color para mas makontrol nyo yung gamot na i-apply natin sa buhok ng ating client. Since nakulayan na siya, is medyo mabilis na lang po yung reaction ng gamot doon sa buhok ng ating client. So dito ay a-applyan ko siya ng tuyo or dry application. At ang akin naman pong application dito mga sisilab, nag-focus lang po ako doon sa mga buhok na sobrang kulot. Bali, meron pa po kasi siyang parts na rebanded, so hindi ko muna isinabay yung application natin dito. At kung magtatanong kayo kung anong brand ng rebanding ang ginamit natin dito is Lightness Ginger Rebanding. Pero
hinaluan ko rin po ng hair refresh treatment yung ating rebonding cream number 1. Kung wala naman po kayong hair refresh treatment, pwede po kayo maglagay ng moisturizing treatment or band protector para mas makontrol nyo yung gamot sa buhok ng ating client since nakulayan na yung buhok ng ating client. Alright mga sisilab, this time ay tapos na po ako mag-apply ng ating rebonding cream number 1, pero after namin mag-apply ng rebonding cream number 1 ay nag-direct ako agad sa ating rechecking para i-check yung buhok ng ating client kung nag-react na po ba siya. So hindi ko muna siya agad ibinabad, bagkus ay binalikan ko siya kaagad para ma-check yung client's hair natin kung nag-react na po ba siya or kung luto na po ba siya sa rebonding cream number 1. At since meron na nga pong kulay yung buhok ng ating client, medyo mabilis na lang yung reaction ng gamot or rebonding cream number 1 sa buhok ng ating client. Then upon checking dito mga sisilab ay inaalalayan ko rin siya ng spray water na mayroong halong hair refresh treatment para hindi po mag-dry or mag-rubberize yung buhok ng ating client. And this time naman mga sisilab, sa aking naman pagre-retouch ay isinama ko na po yung dating rebonded parts niya dahil napansin ko na medyo nagre-react na rin yung gamot sa buhok ng ating client. So ganun lang po siya kabilis mga sisilab. At lagi kong nire-remind sa inyo mga sisilab, always do hair strand testing bago nyo banlawan yung buhok ng ating client dahil doon nyo malalaman kung luto na po ba yung buhok ng ating client sa rebonding cream number 1. Pag nag-hair strand testing po kayo, yun po yung way para malaman natin kung okay na po ba siya or hilaw pa para makaiwas po tayo sa back job. Dahil isa rin po yun sa mga factor para mas maganda yung kinalabasan or maging result ng ating rebond. Basta wag po kayo magre-rely sa kung ilang minutes or oras yung babad ng ating rebonding cream number 1. Basta from time to time na simula doon sa inyong or pagkatapos doon sa pag-apply ng ating rebonding cream number 1 ay mag-hair strand test po kayo para ma-make sure talaga natin na okay yung buhok ng ating client, na hindi siya masunog or hindi rin siya mahilaw. At this point mga sisilab, tapos na ako mag-rechecking at mag-retouch sa buhok ng ating client sa rebonding cream number 1. So mag-extend lang ako ng 5 minutes dito, then babanlawan po natin siya ng tubig lamang po at papatuyuin natin siya ng 100% dry dahil isusunod naman po natin yung ating pag-hair iron or pagpaplansya sa buhok ng ating client.
Alright mga sisilab, so tapos na tayo magpatuyo dito sa buhok ng ating client. As you can see, medyo kumalma na yung kanyang hair at nabawasan na yung pagkakulot or pagkakinki ng buhok ng ating client. So ngayon naman po ay isusunod naman po natin yung ating pag-hair iron. So pag nagplansya po tayo, pag mga ganitong uri ng buhok na sobrang kulot at makakapal yung strands, make sure na maninipis lang yung strands na or maninipis lang po yung sectioning sa ating pagpaplansya. And ang ginamit ko na temperature dito sa ating pagpaplansya is 220 degrees Celsius mga sisilab, dahil nga po ay medyo makapal yung buhok ng ating client na nire-reband. So hindi ko na po pinakita sa inyo yung buong process ng pagpaplansya natin mga sisilab, baka abutin tayo ng milya-milya, charot. So after natin dito mag hair iron mga sisilab, ipahinga muna natin yung buhok ng ating client at least 10 minutes before tayo mag-apply ng ating neutralizing cream. So ayan na po ang kaniyang itsura after natin magplansya mga sisilab. Napaka-smooth, silky and straight ng kaniyang hair. So after nyan ay ipapahinga lang po natin ng 10 minutes, then na-apply na po natin yung ating neutralizing cream sa buhok ng ating client. At ang ating naman pong application dito is root to tip na po yung ating application ng ating neutralizing cream. O diba mga sisilab, mas napabilis yung ating pag-reband sa mga kinky or sa mga sobrang kulot na buhok, dahil after natin mag-neutralize dito sa buhok ng ating client ay babanlawan lang po natin at mag-apply tayo ng hair treatment at hindi na natin siya kukulayan dahil nauna na yung kanyang hair color. Then ayun, tapos na po yung ating reband. At syempre, ang inaabangan ng lahat, ang final result at ang kanyang after wash result mga sisilab. Panoorin natin ng sabay-sabay dahil ipopost ko sa dulo ng video ito ang kanyang after wash result. At i-comment nyo sa comment section kung ito po ba ay have or wale ang ating rebanding sa buhok na sobrang kinky at sobrang kapal ng strands. Then, pagkatapos natin mag-apply dito ng ating neutralizing cream mga sisilab, ay bababad natin to for about 20 to 30 minutes. Then afterwards ay babanlawan din po natin. At huwag kalimutan maglagay ng kahit anong uri ng treatment at huwag nyo pong shampoohin. So bali yung treatment na i-apply ko sa kanya dito is Brazilian treatment. Then afterwards natin ma-Brazilian ay ibinabad natin at dito ay pinapatuyo na po natin siya at papatuyuin natin siya ng 100% dry. Then afterwards ay ipa-follow up natin ng pang last na hair iron and panoorin natin ng sabay-sabay yung kanyang after look or final look at syempre yung kanyang after wash result kung ito po ba ay have or wale.
Alright mga sisilab, so tapos na tayo magpatuyo ng buhok ng ating client dito at papadaanan lang po natin ng panghuling plancha at sabay-sabay natin panoorin ang kanyang final look at syempre, huwag nyo pong kaligtaan ang kanyang after wash result. Kung ito po ba ay have or wale. There you have it mga sisilabs. Ito na po ang kanyang final look sa ginawa natin na color and rebanding mula sa kanyang buhok na sobrang kinky into shiny, smooth and silky hair. Ano po ang inyong masasabi? Syempre, comment your thought below. At kung nagustuhan nyo naman po ang video ito, please don't forget to like, share and subscribe na rin po kayo sa ating YouTube channel and click the notification bell beside it para always po kayong notified pag meron po tayong mga bagong upload dito sa ating YouTube channel. At huwag nyo pong kalimutan panoorin ang kanyang after wash result sa dulo ng videong ito para makita nyo ang kanyang naging result. And this is Chading saying have a great hair day always mga sisilaban sa our next video. Paalam!